Okay. So yun mga kababayan, so kayo ba, agree ba kayo dito? Sabi lang naman ito ng isang analyst. Okay? Kasi pag sinabi kasing analyst, minsan duda po ako dyan. Pero yun naman po kasi, itong analyst po na to ay dean sa UP. So parang ang hirap naman bagsakan yung credible niya, no? Yung credibility niya. So sabi dito, okay, LP may join force with new admin alliance, says analyst. So yung Liberal Party mga kababayan, 'di ba? Yung Liberal Party nga po ay may chance nga daw po na makipag-alyansa sa PBBM administration or Partido Federal ng Pilipinas sa eleksyon. Okay, sige. Okay, nung ano, nung binabasa ko to, teka lang ha, parang ano naman, parang ang labo naman, di ba? Parang labo naman ito, sabi ko. So sabi dito, no, basahin lang natin ha. Sabi dito, no, a professor from University of the Philippines Saturday, professor lang pala siya, no, said that the opposition, including Liberal Party, may consider joining administration senatorial slate in 2025. Should its members find points of unity with the newly announced alyansa para sa bagong Pilipinas. So alam naman po natin mga kababayan na si PBBM po ay nagpo-push nga po ng unity. 'Di ba? Ang nabanggit ni PBBM, NUP, NP, Lakas CMD, pero hindi niya naman nabanggit yung Liberal Party at saka yung hukbo ng pagbabago. So, ngayon tingnan natin 'to. So, sino ba 'tong mga 'to? Taga lang. Hindi pa pala 'yan. So, sino ba yung mga tatakbo sa LP? Okay. So, yung mga tatakbo kasi sa LP, ang alam ko, si ano, nakalagay ba dito? So yung mga tatakbo kasi sa LP, yung sure na, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Chel Jokno, sa senador. Ayun eh. Ayun ang pagkakaalam ko eh. So ngayon, base nga po dito sa political analyst po na to, panoorin muna natin yung sinasabi niya. Kung ano ba yung sinasabi niya dito. Sige. O pakikiisa, ito man ay maging temporary para sa 2025 or magiging long-term. Binabantayan ito at tinitingnan ng Liberal Party sa anong issues. Sa aking pagtingin, may mga issues yung administrasyon na sa pagtingin ng LP ay pabor din, nagbe-benepisyo sa kanila. Halimbawa, yung release ni Senator Leila de Lima. Okay, so dito patuloy ko lang para hindi po tayo ma-copyright, no? So, mga kababayan, so yung binabanggit nga po ng political analyst po na to na may mga ginagawa naman daw si PBBM na pabor daw po sa Liberal Party. Okay. Ako naman, naniniwala naman ako na ginagawa naman po ni PBBM yung mga bagay po na yan, hindi po para sa Liberal Party. Ginagawa po ni PBBM yung mga bagay po na yan, na babanggitin niya nga po dito, hindi po ito para sa Liberal Party, para po ito sa Pilipinas. 'Di ba? So continue na natin. Ay pabor din, nagbe-benepisyo sa kanila. Halimbawa, yung release ni Senator Leila de Lima happens under the present administration, di ba? So isang malaking parang positive factor yan para sa LP. Yung yung pagkakahawig ng kanilang posisyon at pagtingin sa isang dun sa West Philippine Sea issues, yung sovereignty issues, at the same time, yung pagtawid sa ibang bansa upang magkaroon ng kooperasyon. That's a very liberal agenda. Actually, totoo naman to. Ito totoo naman to, no? Na yung ginagawa talaga ni PBBM is, ito rin kasi ginagawa at paniniwala ng Liberal Party. So, excuse me. So, tulad nga pa ng sinabi ko, hindi porket na parehas ng ideology, parang hindi ko pa talaga makita yung pagsasanib puwersa po ng Partido Federal ng Pilipinas at saka ng LP. Nakakatulad, pero yung pagsanib puwersa, di ba? Parang hindi ko pa talaga nakikita eh. Di ba? Pero okay naman. So far, okay naman yung sinasabi niya. Pero yung pagsanib puwersa lang, doon lang talaga ako medyo parang
Ganon? Sige. Hindi yung parang dati nakaraang administrasyon, nakakulong lang tayo sa sarili natin at kausap natin ang China. Pero sa pagkakataong ito, under the present administration, beyond China in fact, nag-extend ng kamay ang administrasyon para tingnan yung mas malapad na unity sa ilang bansa na pwedeng makakuha na, magbigay ng suporta para sa usapin natin sa West Philippine Sea. So sa aking palagay, ano ito, no? Yung pagpapakawala sa ilang prisoners na under the present administration ay isang liberal move rather than panggigipit sa karapatang pantao at yung pagkakaiba ng political perspective. That's a very liberal view, no? Actually, may point naman. May point naman regarding sa ideology. Pero yung merger talaga, na medyo malabo talaga ako. At saka mga kababayan, isa sa mga reason ko kung bakit hindi rin ako pabor sa ganito, na magkaroon po ng merger yung LP tsaka yung PFP ni PBBM, mawawalan po tayo ng oposisyon na maayos. Ayun po. Alam naman po natin na sino ba yung oposisyon ngayon sa PBBM administration? Mga Duterte, di ba? At alam naman po natin na walang kwentang oposisyon sila. Wala silang kwentang oposisyon. Kasi ang gusto kasi nila, tanggalin si PBBM bilang presidente, ipalit si Sara para hindi makapasok yung ICC. Ayun yun eh. So hindi sila magandang oposisyon. 'Di ba? Pero itong LP naman mga kababayan, kung meron mang totoong oposisyon, yung LP yun. So mawawalan po tayo ng oposisyon kung magsasanib pwersa naman po silang dalawa. So ang tanong dito, mangyayari ba yon? Okay? So ngayon mga babae, no? So medyo naghanap-hanap tayo dito. Okay? So may problema po talaga yung LP mga kababayan sa ngayon. Kasi actually, nung sinabi naman po ni Edsel Lagman, ano ba si Edsel Lagman sa LP? Presidente ba o chairman? Teka lang, no? Presidente. Okay, presidente siya ng LP. Okay. Sabi naman po ni Edsel Lagman, di ba? That's kasi sa senatorial survey. LP to join 2025 party list race with mamamayang liberal. So, sa mamamayang liberal po sila magsasanib puwersa. So, basahin lang to natin, no? The Liberal Party is going through the party list route to have a seat in Congress as recent voter para so blah blah. Okay. LP President Albay Edsel Lagman announced on Monday, di ba? The party will be joining 2025 party list race through mamamayang liberal. Bali ito pala sa Congress naman pala ito, no? Okay. So magulo talaga sila mga kababayan kasi nga po naging effective po talaga si Digong para sirain po yung LP. Ay teka lang, hindi ko pala napakita. Okay. Ito pala 'yon. Sorry, hindi ko nalipat. Yan, di ba? So yan mga kababayan. So, ang hindi ko lang kasi gusto talaga sa Liberal Party, masyado nilang sinasamba yung Constitution. Yung Constitution mga kababayan, ano yan eh, dapat po ina-update po yan. Kasi nag-iiba po yung panahon, so kailangan po talagang i-update yung Constitution. So ngayon mga kababayan, kung ayaw nila ng economic provision, di ba, para sa charter change, parang hindi maganda. Di ba? So, alam ko ba, no? So, ngayon, ngayon, ito pala, no? LP spokesperson and former Senator Laila de Lima earlier disclosed that the party will field former Senator Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Chel Jokno. So, tatlo pa lang sila. Si Lenny, mukhang magmi-mayor ata or maglo-local ata si Lenny. Si Laila de Lima, mukhang hindi ata kasama. So, tatlo pa lang yung nagko-confirm. At alam naman po natin, si Bam Aquino, may iba siyang partido. KANP naman yung partido ni Bam Aquino. So, mga kababayan kasi, ano bang gusto kong ipunto dito mga kababayan? Ang pinupunto ko lang kasi dito mga ka-streetwise, bakit ba nasira yung Liberal Party? Bakit ba sila nasira? Bakit sila nawala sa eksena? So, alam naman po natin, nung 2019 election, lahat po sila dumiretso sa Inodoro. 8 diretso, tapos diretso sa Inodoro pala lahat. Tapos nung 2022 election naman, ang nakalusot lang sa kanila, si Rizon Teveros. Yun nga lang, si Rizon Teveros, hindi naman LP.
akbayan party list naman. So wala na po talaga nangyayari sa LP. Wala na po talaga. At kahit po sa mga survey na nakikita natin, wala pa rin pong LP na pumapasok. Minsan si Lenny pumapasok sa ibang mga survey. Yun nga lang, hindi naman tatakbo. 'Di ba? So ano bang gusto kong ipakita dito mga kababayan? Bakit ba nasira yung Liberal Party? Bakit ba sila nasira? Ako, ano naman ako anti-dilawan din naman ako. Pero para sa akin, kailangan din ng mga dilawan kasi nga, kailangan natin ng oposisyon. Kasi pag walang oposisyon mga kababayan, lolokohin lang tayo ng presidente eh. Di ba? Importante po merong oposisyon. Naniniwala ako doon. Oh. So bakit ba nasira yung LP? So dito natin makikita na itong si Digong talagang expert po talaga siya manira ng tao, hindi lang po tao, pati po partido. Nasira po ang LP dahil po kay Digong. 'Di ba? So sabi nga ni Digong dito, no, pakita ko sa inyo Okay. Sabi ni Digong dito, Duterte, we planted evidence and intrigues. So ginagawa niya na pala ni Duterte dati pa yan, nung bata pa lang siya, nung siya ay piskal pa lang. So trabaho talaga at parte talaga ng ugali ni Digong na magtanim ng ebidensya at magtanim po ng intriga. So yan po ang ginawa ni Digong sa LP, sa Liberal Party, na talagang kumapit po talaga. Kumapit po talaga sa Liberal Party yung mga paninira po ni Digong. At yan din po ang ginagawa ni Digong kay PBBM ngayon. Nabuti na lang mga kababayan, mas marami pong matalinong Pilipino na hindi na po naniniwala sa gawain po ng mga Duterte. So ito, pakita ko sa inyo ito itong video po na ito, no? Sige. Killing, they say, it's not the work of the police to be wrapping people with plastics and put them in the bag. That is not the job of the police. I just told him that one bullet will do. Why do you have to wrap it? Waste your time. That is not. But we know at the start what we planted the intrigues there. I am just as, well, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. We arrested persons, but we released them. But telling him that it was this person who squealed on him. And then we, when he goes out but killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did you in. We first planted the intrigues so that we would know where they were, from where they came from. O, di ba? Napakasamang tao talaga ni Digong, no? Oh, ang dami niyong naloko, no? So, ano bang implications nito, mga kababayan? So, ginagawa na talaga ni Digong itong trabaho na to nung siya po ay piskal. So, kahit po nung naging presidente po siya, ginagawa niya pa rin po yan. O, may ebidensya tayo dyan. Anong ginawa niya kay Trillanes? Kinasuhan ng intriga. Kinasuhan ng, kanina, yung napag-usapan natin kanina, ng, ano ba yun? Ng espionage tsaka sedition. Di ba? Tsaka pagtataksil. So, intriga. Anong ginawa nila kay Lenny? Si Lenny daw po buntes. Dun po sa boyfriend niyang si Bullet. So, gawain ng mga Duterte yan. Anong ginawa nila kay Leila de Lima? Ayun, kinasuhan. Tapos, dismiss yung kaso, ngayon nakapag-bail pa. So, ugali talaga nila yung mga kababayan. Ugali po talaga ng mga Duterte na magtanim ng ebidensya at saka manira ng tao, magtanim po ng intriga. At naging effective po yan sa Liberal Party. Di ba? So ngayon, ito rin po ang ginagawa ni Digong kay PBBM. Tinataniman nila ngayon ng intriga, droga. Yun nga lang, hindi naman kumapit. Kasi andito po tayo. Maraming salamat po sa inyo, no? Andito po tayo na nasa tamang pag-iisip po tayo. Nagising na po tayo sa katotohanan na talagang tarantado talaga itong presidente na po na to, no? Di ba? So, ang inisip po si ni Digong, nagawa niya to sa Liberal Party, magagawa niya rin ito kay PBBM. Yun nga lang, hindi naman kumapit. So, ayan po talaga yung pinaka-narrative po ng content po na to. Na ang bagsak pa rin po kay Digong.
Di ba? From Liberal Party, na-connect ko kay Digong. Pero totoo naman mga kababayan, di ba? Totoo naman. Totoo naman yun. Di ba? Kaya ngayon, hirap ngayon ang Liberal Party na makabalik sa eleksyon, sa Senado, or sa Congress, especially sa national election, kasi nga po, tinaniman ni Duterte ng intriga at saka peking ebidensya. So, ayan po talaga. Ayun talaga. So, buti na lang mga kababayan, di ba? Buti na lang, matatalino tayo. Hindi tayo naniwala sa ugali ni Digong. Ang linaw naman eh. Pakita ko ulit. Linaw naman dito eh. O, sabi ni Digong, teka lang. We planted evidence and the intrigues. So, biktima ang Liberal Party at buti na lang si PBBM hindi. Yan. So, thank you mga kababayan. So, dyan po sa 871 po na nanonood. So, hindi po nakakapag-like. Palik na lang po ng video po na to. Dyan po sa Team Replays. Ano nga po masasabi nyo nga po dito sa pagbagsak nga po ng Liberal Party. Agree ba kayo dun sa pag-analyze natin na si Digong po talaga ang may kagagawan kung bakit nga po nasira ang Liberal Party. At ito rin po ang ginagawa niya kay PBBM. Di ba? So yun, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So maraming salamat po sa inyo lahat. At kita na lang ulit tayo bukas. Okay. Baka bukas makapag-live stream po tayo sa airport. Kasi papunta na po ako Maynila bukas. Flight ko po bukas para po pag-ready sa rally po natin sa May 17. Okay? So thank you mga kababayan. So maraming salamat kay Emel.